In a show of force, members of Iglesia Ni Cristo gathered from Luzon to Mindanao in what the sect called was a rally for peace. It was a generally calm and orderly gathering, which organizers stressed was not political in nature. Nevertheless, a central sentiment in the rally was support for President Bongbong Marcos' stance of rejecting any attempts to oust Vice President Sara Duterte in the near future. There are 3 impeachment complaints against the VP yet to be tackled at the House of Representatives. As we speak, the simultaneous events nationwide have either ended or are winding down. In Manila, the Quirino Grandstand was the main venue of the INC's peace rally, where most members camped out and converged for hours. At this point, let's get updates from mobile journalist Evan Tarinque, who has been covering the event since about lunchtime. Hi, Evan. Tell us about the highlights of this peace rally, and is it really done now? That's right, Sean. No, sa ngayon, actually, wala nang mga miyembro ng Iglesia Ni Cristo, mga kapatid ng Iglesia Ni Cristo, dito sa Quirino Grandstand. Kung makikita nyo sa aking likuran, nagliligpitan na sila. Ngayon, mga oras na ito, kanina nagsimula yung kanilang main event, no, napaaga yung kanilang main event around 3:30 p.m. no, and expected nga dapat ay 4 p.m. pa ito mag-start, pero kanina napaaga nga ito at maaga rin ito natapos kumpara doon sa kanilang target time na 6 p.m. no. Nagmistulang dagat na puti ang Quirino Grandstand naman kanina dahil sa dagsa ng mga miyembro ng INC na nakaisa sa Rally for Peace. Marami nga sa mga dumalo ay bumiyahe pa galing sa mga probinsya. Samantala, ang iba naman ay nag-camping na dito mula kagabi upang makasali sa pagtitipon. Isinusulong ng grupo ang kanilang suporta para sa pangalawang Pangulo na sa kalusukuyan ay hinaharap ang 3 impeachment complaint sa Kamara. Nila ay mas marami pang mahalagang issue dapat pagtuunan ng pansin kaysa sa impeachment na ito. Upang masiguro naman yung ating kaayusan at seguridad sa paligid ng grandstand, no, nasa mahigit 5,000 mga security personnel ang itinalaga para mapanatiling ligtas at payapa ang pagtitipon ngayong araw. Sa mga oras na ito, Sean, Gretchen, Pauline, ay yung mga daanan kaninang hindi madaanan dahil sa dami ng tao ay pwede nang madaanan sa mga oras na ito. Sean? Evan, ano yung naging programa nung 3:30 p.m. Na nababanggit mo? At ano yung nangyayari sa stage? Ano yung mga sinisigaw nila ng mga tao doon sa rally? Kanina nga, no, ang talagang kanilang main point na sinisigaw kanina is unity at pagkakaisa. No? Yun yung isa sa kanilang mga kanilang isinisigaw kanina nga alas 3 ng hapon. Actually, umaga pa lang yan na yung kanilang isinisigaw. No? Yung nangyari kanina, no, explain lang natin kung ano yung nangyari doon sa may peace rally dito sa may stage. No? Every moment may mga nagsasalita nga mga guests, no, gaya ni kanina ni Congressman Rodante Marcoleta ay nagsalita siya sa harap ng mga INC na kapatid nating mga INC, pero hindi talaga mawawala yung discussion tungkol dun sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isa rin yan dun sa main point na kanilang pinaglalaban dito. No, kanina nagplay pa nga sila ng soundbite ni President Bongbong Marcos kung saan sinasabi ni President Bongbong Marcos na walang makikinabang na Pilipino dito sa impeachment trial na ito at mas mapapabagal lang nito yung trabaho sa Kongreso at sa Senado. Okay, Evan, may exact estimate ba ang mga organizers kung ilan yung dumalo dyan sa peace rally sa Quirino Grandstand? At magkakaroon pa daw ba sila ng events in the future? Yes, Pulino. Sa ngayon, numbers ay wala pang official numbers na ibinibigay, no, dahil kanina maraming mga numbers na nagsisilipa na, no, merong 1.2 million, merong nasa 700,000, mayroon naman nasa 1.4 million. No, mahirap i-quantify ngayon yung mga numbers dahil wala pang official statement na ibinibigay sa ngayon. And so far dito nga sa pagdating kung magkakaroon pa ba ng mga future plans na kung magkakaroon pa ng isa pang ganitong klaseng pagtitipon ay wala pang sinasabi sa atin. Pero yun nga, no, kanina nagsabi rin si Acting Chair Party List Representative na Franz Castro na yung pagtitipon
na ito, no, yung National Rally for Peace ay sana raw ay hindi lamang pagtakip doon sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Evan, I'm curious lang, no? Nabanggit mo nga may mga umakyat sa stage. Kita naman namin sa footage mo, may mga banda, ganon. Pero sa mga nagsalita, bilang mga politiko sila, I understand si Senator Bato pumunta rin. And the INC has said this is not political, but because we had politicians on stage speaking, was the content of what they were saying, were they political? Yes. So, no, paulit-ulit na sinasabi ng mga organizers, pati actually ni Senator Bato de la Rosa kanina na itong pagtitipon ngayong araw is not political. No? So wag daw politikahin itong kanilang pagtitipon ngayong araw. Pero base doon sa ating mga narinig, no, from the minister, at ito nga kay Congressman Dante Marcoleta, ay talagang hindi, it's in the middle. No? Pinaglalaban nila yung, lagi nilang dinidiscuss talaga. Actually, yung impeachment complaint laban dito nga kay Vice President Sara Duterte, no, and yun nga, paulit-ulit nilang sinasabi na there are much more bigger issues na dapat pagbigyang pansin kumpara nga dito sa impeachment complaint na ito, no. Isa nga dyan daw yung edukasyon at yung infrastructure. So, sino-sino pa mga politiko ang dumalo? Nakikita namin ngayon si Senator Francis Tolentino, Senator Bato de la Rosa. Nakita rin namin kanina sabi mo nga, si Congressman Marcoleta. Sino pa? Meron ka bang listahan dyan? Ang kaninang nakita natin dumating, or nabisawan tayong dumating, ay si Mayor, yung aspiring Mayor ng Manila, si Senator Isko Moreno, si Chi Atienza, si Bato de la Rosa, Rodrigo Marcoleta, Tolentino, si Mayor Hani Lacuna, then dumaan. At ito nga si Senator Robin Padilla. No? Kadalasan, nung dumating dito ay nasa slate ni Vice President Sara Duterte. No? Except lang dito kay Senator Francis Tolentino na nasa administrative slate. Pero kanina nga usap-usapan dito sa pinag-usapan namin kanina kung meron ba mangyayari or meron ba masasabi na negative pagdating sa may administrative na Marcos ngayong araw. Pero dahil medyo awkward naman yon pagdating naman kay Senator Francis Tolentino, pero so far wala namang nangyaring ganong usapan ngayong araw. Ang main discussion lang dito ay yung pagkakaisa raw ng mga tao at ito nga yung kanilang pagsuporta sa statement ni President Bongbong Marcos tungkol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Evan, huling katanungan lang doon sa mga miyembro ng INC. Naiintindihan ba nila yung buong dahilan kung bakit sila nagpunta doon sa rally? Sa pakikipag-usap mo sa kanila, wala ba talaga silang binatikos? Kasi usually pag sinabing rally, may binabatikos yan na panig. And ano yung mga kumbaga dahilan? Sinabihan ba sila pumunta? Ano yung nakuha mo sa paghalukay mo sa crowd? Kanina yung mga nakausap nating mga miyembro, mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, no, ang pinunta daw talaga nila dito ay unity, no, yung pagkakaisa ng mga tao. Pero para bilang isang reporter, tinanong na rin natin yung thoughts nila na sinasabi yun nga, ang una kasi kung maalala natin a few months back, yung main purpose talaga nung pagtipon na ito ay yung pagsuporta nga ito sa statement ni President Bongbong Marcos. Sa kanila, parang baliwala na lang daw, no, dapat mas bigyang pansin talaga yung different issues, national issues na maraming Pilipino raw yung itong nahihirapan or mas dapat bigyan ng tulong kumpara dito sa pagfokusan lang yung isang issue na ito laban kay Vice President Sara Duterte. Yung iba naman ay pumunta dito dahil nga daw isa ito dun sa kanilang panata or isa sa kanilang duty bilang kapatid na iglesia, no, yung pagsuporta sa kanilang pamunuan, no, ng Iglesia ni Cristo. So isa yon sa kanilang dahilan sa pagpunta dito ngayong araw. Alright, so parang sinisingil na lang nila yung campaign promise ng unity, di ba? Kung yun talagang yan ng INC, correct. Diba? Kasi Duterte Marcos. Correct. At saka yun talaga yung promise nila. Anyway, maraming salamat sa inyong ulat, sa iyong update. Mobile journalist Evan Tarinque reporting to us live from the Quirino Grandstand in Manila.